Lord, for giving us the opportunity to worship you once again in spirit and in truth, na sama-sama sa kabuuan ng N23 family. Thank you, Lord, for giving us the strength. Thank you, Lord, for giving us a new life, a new beginning, and a new hope. Amen po ba? At hindi ho tayo papayag na every Sunday, wala ho tayo panghawakan na panibagong revelasyon ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Sabihin ho natin sa ating sarili, hindi ako papayag, Lord, na hindi po ako matanggap ang panibagong kapahayagan mo sa buhay ko. Lagi tayong nananalangin, breakthrough, breakthrough. Dapat nagmumula ang breakthrough sa buhay ho natin. Amen po ba? Hindi lang ho sa salita, kundi dapat nararanasan natin yan. Kaya hindi natin palaging sasabihin every year, breakthrough, breakthrough in my life. Dapat every year, another breakthrough. Nalampasan natin yung isa, another breakthrough again. Hanggang sa napakarami na pong breakthrough sa ating pong mga buhay. Di po ba? Sige po, ihanda na po natin ang ating mga puso at kaisipan sa hapon pong ito. At bago tayo magsimula sa ating kapahayagan ho ng Diyos, sa hapon po ito'y patuloy tayong manalangin minsan pa. Dakilang Diyos, indeed, to you all the glory and honor and thanksgiving. Thank you, Father God, in the name of Jesus and with the power of your Holy Spirit, minsan po, Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na hindi ka po nauubusan, O Diyos, ng pagkakataon na kami po'y makalapit sa iyong presensya. Kaya sa oras pong ito, Diyos, patuloy mong ihanda ang aming puso, ihanda ang aming kaisipan, ang aming buong pagkatao, at matanggap po namin ang iyong salita ng buong buo. Kaya naman, O Diyos, minsan pa sa mga nakarang minuto at segundo na nakaisip po kami ng mga bagay na hindi nakakapagbigay kaluguran sa iyo, patawarin mo po kami, Ama, sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus, at patuloy mo kaming linisin ng iyong banal na dugo, aming Panginoong Yesus, upang sa gayon ay malaya ka pong makakakilos sa hapon po ito. Indeed, Lord, ang buhay ko po ay wala po akong magagawa kung wala ka po sa aking buhay. Kaya naman, O Diyos, itago mo ako sa likod ng iyong kruso, pang ang kaningningan mo ang makita sa aking buhay. Patuloy mong langisan ang aking bibig, O Diyos, at patuloy, Lord, give me a sharp memory, Lord God, na kung anong nais mong ipasabi sa iyong mga lingkod, O Diyos, ay aking pong masabi at hindi ko masabi ang ayaw mong ipasabi. Lord, we trust everything unto you. Indeed, this afternoon ay wala na pong magagawang kaaway sa pangalan ng Panginoong Yesus, sapagkat 2 o 3 nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan ay naroon ka. At kung nandoon ang iyong presensya, nandoon, Panginoon, ang katagumpayan. In Jesus' name, amen and amen. Sa hapon po ito, hindi na po tayo lalayo sa ating home tema. Ano po ang ating themes for this month of March? Christ's sufficiency is the answer. Experiencing through fulfillment. At ang ating home text ay sa Colossians chapter 2, verse 9 to 10. Pinagmagatang ko po, ang title po ng katuruan po natin sa hapong ito ay Fullness in Christ Jesus. Completeness in Christ Jesus. Ang sabi po ng Colossians chapter 2 verse 9 to 10, pwede po buksan po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin sa ating mga mata at ako lang pong magbabasa upang tayo po'y magkaringgan. Ang sabi po ng Colossians chapter 2 9 to 10, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ. Sabihin mo sa iyong katabi, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. Ang Diyos po magpala ng pagkakabasa ho ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. When it comes to fullness of deity, ang ibig ko sabihin dito, the attributes of God, yung katangian, His being, the nature of God. Ang sabi ho, in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Here, makikita ho natin, there is no delusion. Walang maling akala when it comes to God. Here's no wash out. Walang failure ang pagka-Diyos. Divinity, ibig sabihin, walang failure ng pagka-divinity. In Him dwelleth all the fullness. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and we are complete in Him,
which is the head of all the principality and Colossians power. So all the fullness of the Godhead dwells in the person of the Lord Jesus Christ na makikita ho natin dito sa Colossians chapter 9, Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Yan. Ang Colossians po ay isinulat po ito pong salita nito ng Colossians chapter 2, 9 to 10, ito po ay salita ni Apostle Paul. Pero si Apostle Paul ay hindi ho nakapunta dito ho sa lugar na ito ng Colossae. Hindi ho siya. At dahil dito, nalaman ho ni Apostle Paul kasi nga one of the co-servant nakasama po ni Apostle Paul si Epaphras. Nalaman po niya yung hong faithfulness, yung hong pananampalataya ng mga mananampalataya dito sa Colossae. Ngayon, kung bakit po nasabi ito ng ating Panginoon, ay naglipa na ho kasi that time yung hong mga false teaching dito ho sa lugar na ito. Kaya ang sabi ng ni Apostle Paul, talagang binigyan din niya na for in Christ, yung nakilala nyo ng ating Panginoon in Christ, all the fullness ng pagka-Diyos lives in bodily form. And you have been given that fullness. Kasi kailangan yung mga believers that time doon ho sa Colossae ay talagang parang nag-aalinlanganan sila. Alanganin sila doon sa mga naririnig nila ng mga hearsay, mga philosophy, mga tradisyon na kung saan ay dinadagdagan nila yung commandments na ibinigay ng Lord kay Moses that time. Kaya ito ho ang sabi ni Apostle Paul sa mga believers in Colossae. Sa mga Colossae. All the fullness of the Godhead dwells in the person of the Lord Jesus Christ, and all who receive and united to Jesus Christ are complete in Him. So, ibig sabihin, tayo po yon. Lahat po tayo na tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ho na nakipag-unite sa ating Panginoong Jesus ay kompleto na po tayo. We are complete in Him. Christ is the fullness of all wisdom, righteousness, sanctification, redemption that God requires. Kaya naman sa usaping kaligtasan, there is nothing for us believer to do in order to be qualified, fit, or entitled to any part of eternal life. Christ has done it for all of us, and we are complete and secure in Him. Amen. So the command of the gospel, to believe God's gospel, proclaiming. Ang command ho ng gospel is to believe God's gospel, proclaiming how all the salvation is based on the righteousness of Christ and to repent of such dead works and idolatry. God promises to save and to make complete all who come to Him through His Son, the Lord Jesus Christ. Ngayon, bibigyan ko po lang kayo ng mga katibayan, proof that in the fullness of God is in Christ Jesus. So the fullness of God is in Christ Jesus. Our Lord is not a mere emanation. Ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ay hindi ho by product lang ng Diyos. Hindi rin ito flash na it is a mere of flash ng light. Yung para bang pinaaninag lang na kung papansinin ho natin yung ilaw, di ba? Hindi lang siya aninag. But it's very brightness. Not a mere tune of the truth, but He is the truth. Amen. All the fullness of the Godhead that is in whole unbounded powers and attributes of deity. So natin ito lahat sa ating Panginoong Jesus. At kung papansinin natin, Godhead, ang term na sinabi mo dito, because the term being used, the abstract term Godhead, instead of the more usual term na God, bakit Godhead ang inilagay maliban sa God? In order to express with the utmost force the truth of the indwelling in Christ of the whole essence and nature of God. Bodily, nakalagay naman po, the bodily is that the points to the incarnation. Amen. All the fullness of God is in Christ. Another one is all the fullness of God was incarnate in Christ's humanity.
Hindi ho pwedeng sabihin, kasi ito ho yung pananaw po nila na wala daw, hindi daw Diyos ang ating Panginoon kasi nag-bodily form ang ating Panginoong Jesus. At ang paniniwala ho nito noon, time na to, dito sa Colossians, yung mga unbelievers na dito sa mga false teachers, na kapag nag-bodily form ang ating Panginoong Jesus, ang body is a sinful thing, yung makasalanan. So, hindi sila naniniwala na God siya kasi nag-bodily form siya. Ngayon, pinatutunayan ni Apostle Paul that the fullness of God was incarnate in Christ's humanity. Diyos pa rin. Bagamat nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, siya pa rin ay Diyos. Amen. Indwelt in Him bodily nga lang. The purity, the righteousness, the wisdom, the compassion, the love of God were gathered up in that human life. Kaya tinatawag po natin ang ating Panginoong Jesus, He was Emmanuel, God with us. Amen. False teacher imagining that matter was essentially evil. Sabi nga dito, Paul says that the fullness of God dwells in Christ in the bodily way. Kaya nga yung sabi ko kanina, yung mga false teachers, hindi sila naniniwala. Parang kulang yung paniniwala nila na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay Diyos. So the humanity of Christ is real and pure and perfect humanity. And God who dwells in Him is still a perfect God. That God is now very near to us, kaya nga nag-bodily form siya, so that God was maging near siya sa atin. That we can raise to God and become one with Christ, and God through Christ oneness with us and God. Another one is all the fullness of God is permanent in Christ. In Him dwelleth, the word dwelleth means more than a temporary. It means to live as in a house abidingly. To a Christian, there is nothing more delightful, amen po ba, than the thought that the Son of God, the eternal, now dwells in the bodily manifestation, which mean na kung saan ay we shall see Him, we shall know Him, for He is the God now dwelling in the body. Kaya naman sa ating Panginoon, dito yung tatlong bagay na yon ang nagpapatunay ho that the fullness of God is in Christ Jesus. Amen. In Him, at dahil dyan, tayo na nag-receive sa ating Panginoon, nakipag-unite sa ating Panginoon, having a good relationship with the Lord, in Him, we are made full. Kung ano yung natanggap ng ating Panginoon sa ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus sa Diyos, Ama, ay ganun din po sa atin. Amen. Kaya nga, nag-dwell ang ating Panginoong Jesus. When we receive Jesus as the Lord and Savior, diba, the presence of the Lord Jesus Christ dwells in us. Amen po ba? Kaya nga, nasasabi mo natin, all the fruit of the Holy Spirit ay nasa atin. Amen. In Him we are made full, complete. Because apart from Christ, we are empty. Incomplete ho tayo. All men are themselves imperfect, incomplete. Only Christ's fullness is sufficient for us.